Kapiling na natin si Attorney Mark Kevin Arogo. So, isa pong abogado or lawyer. So, yan, for the second time, Attorney Mark, magandang umaga po. Welcome pong muli sa aming programang Good Morning Philippines. Bati kayo muna, Sir o Attorney Mark, sa atin pong mga audience. Okay, magandang umaga po, Bombo Kier, at magandang umaga sa partner mo dyan, si Bombo Kim. And sa lahat po, siyempre, ng mga taga-subaybay po ninyo sa programang Good Morning Philippines. Bago tayo mag-umpisa, Bombo Kier, naalala ko, 8 years ago, 8 or 9 years ago, I was once an anchor of your program. Dati din ako nagprograma. Baka hindi alam ni Bombo Kier at ni Bombo Kim. Dati din ako sa Bombo Radyo. 10 years or 9 years ago sa Bombo Radyo Legazpi. At itong same program, ito din yung hinahandle ko noon for about 4 years. Good Morning Philippines. Kaya nakakamiss din itong programang ito. Okay po yun. So, dati pala kayong taga-Bombo, attorney. So, ito, yun nga, attorney. Sige, pag-usapan po natin, attorney, itong napapanahong paksa ngayon. Kasi marami din ang hindi talaga nakakaalam din itong about sa bank secrecy law. Unang tanong ko dito, attorney, sa pinakasimple pong salita, ano po ba yung bank secrecy law? O yung RA 1405? Bakit bawal na basta-basta tingnan ang bank account ng tao, Attorney Mark? Bombo Kier, itong bank secrecy law na ito, napakatagal na nitong batas na ito, no? Ilang taon na itong naipasa dito po sa ating bansa. And pinakalayunin po nito ay upang i-ensure at ipatupad yung confidentiality sa mga bank transactions and bank deposits ng ating mga kababayan. Well, what is the purpose? Bakit pinapanatili ng batas na ito na confidential yung mga bank transactions or bank records? Ito ay upang hikayatin yung ating mga kababayan or encourage them, no, na magdeposito sa bangko at tawag dito, iwasan kung saan-saan lang ilalapag yung kanilang mga pera. So this is the very purpose of this, to encourage our people na magdeposito sa bangko, no? Opo, yun. Eto, attorney, tanong din ito ng ilan. Kung halimbawa ako, ordinaryong tao lang naman ako, hindi naman ako politiko, hindi rin ako milyonaryo, protected din ba ako, attorney, nitong bank secrecy law? O ito ba ay exclusive lang sa mga mayayaman na tao, Attorney Mark? Opo, ang protection na ito na sa ilalim ng RA 1405 ay para po sa lahat ng mga depositors po ito. Walang pinipili, mapamayaman, mahirap, politiko ka man o hindi. In fact, even the smallest amount of deposit po ay covered nitong bank secrecy law. In other words, no, pantay-pantay po ang trato ng batas na ito sa lahat ng mga depositors. Basta po may deposito ka sa bangko, yan po ay hindi basta-basta po pwedeng i-examine, i-inquire ng kahit sino pa man unless ito po ay pasok doon sa mga tinatawag natin mga exemptions. Kasi meron naman pong provision ang batas kung saan nakalagay po dito kung kailan lamang maaring i-examine or tingnan ika nga yung mga bank records or bank transactions ng isang depositor po. Opo, iyon. Eto, attorney, maitanong ko lang, ano po ba yung pagkakaiba ng peso deposit at yung foreign currency deposit sa bank secrecy law? Bakit sabi nung ilan, attorney, mas sikreto daw ang dollar account, Attorney Mark? Opo, maganda at nabanggit mo yan. Philippine currency deposits, from the word itself, ito yung mga idinideposito ng ating mga kababayan in Philippine currency sa mga bangko within the Philippines. Ito pong Philippine currency deposits ay saklaw ng RA 1405. Itong pinag-uusapan natin na bank secrecy law. No? Ano pinagkaiba nito dito sa tinatawag natin mga foreign currency deposits? Yung foreign currency naman from the word itself, ito yung mga foreign currency na idine-deposito dito po sa ating bansa, no? Doon sa ang pinaka tawag dito is yung mga foreign currency deposit unit account, no, or FCDU. This is a specialized bank account at meron din pong ibang batas
na sumasaklaw dito, hindi ito covered ng bank secrecy law because ito po ay covered nitong Foreign Currency Deposits Act, no? Tama ka po doon, Bombocare, na mas mahigpit yung proteksyon na ibinibigay ng uh, batas sa mga foreign currency deposits sapagkat ito po ay absolutely confidential. In other words, hindi po ito basta-basta maaring tingnan, hindi basta-basta maaring examine without the consent of the depositor, no? Ang layunin naman po kasi nito, just like the bank secrecy law, no? Ang layunin po ng Foreign Currency Deposits Act is to encourage naman yung ating mga i-encourage din po yung mga kumpanya, individuals, ano, to deposit foreign currency, no, dito po sa ating bansa, no. So mahigpit po talaga ang batas natin diyan, no. At isa lamang po yung exemption according to the Foreign Currency Deposits Act. Yan po ay kung papahintulutan lamang ng depositor ang sino man, bank employee or government entity, to look into his account, no. Pero this is merong isang napakagandang jurisprudence, ano, kung saan Bombocare at Bombokim, sinabi ng Supreme Court na maari pong tingnan yung deposit account ng isang or foreign currency deposit ng isang tao. And this is in the case of Salvacion versus Central Bank. This is a pro hac vice case kung saan po sa pagkakataong ito ay pinahintulutan ng Korte Suprema ang gobyerno na tingnan ang foreign currency deposit account ng isang foreign national. Ito ay sa kadahilanan na upang mabigyan po ng hustisya yung ginawa ng foreign national na ito sa isa sa ating mga kababayan. Ano? Ang kwento ay may isang foreign national, American national. He was charged for the crime of rape, no? So in other words, nagkaso ng criminal case at yung pamilya ng babae, yung biktima, ay nag-file din ng civil damages or damages. And ipinapagarnish po ng pamilya yung foreign currency deposits itong American national. Ang depensa naman ng bangko kung saan nakadeposit po yung foreign currency nitong akusado ay ayon sa Foreign Currency Deposits Act daw ay absolutely confidential. Ano, ang mga ganitong deposito at hindi maaring tingnan ng gobyerno unless merong pahintulot ng may-ari, no? Pero sa naging desisyon ng Korte Suprema, sinabi po dito ng ating pong mga justices na in this very specific case, napakagandang kaso, sinabi nila na para po mabigyan ng hustisya ang mga biktima o ang biktima dito po sa kaso ito ay pinahintulutan ng korte na matingnan o mag-garnish yung foreign currency. Although wala naman talaga nakalagay, the only exception to that law is upon the consent of the depositor. So this is the a landmark case, itong Salvacion versus Central Bank. Napakagandang kaso nito, Bombocare and Bombokim. Opo, iyon. Ito, attorney. Sabi nila kasi, absolute daw ang bank secrecy law. Ang tanong ko dito, attorney, totoo po ba na walang pwedeng sumilip sa account mo or account ko kahit kailan? Ano po yung mga exception dito? Kung meron man, lusot ba sa batas ito, Attorney Mark? Ang general rule po dyan, Bombocare and Bombokim, naman ang mga bank accounts ng mga depositors, ano, ay hindi maaring i-examine or ipasailalim sa anumang proseso without the consent of the depositor. That's the general rule under the bank secrecy law. Pero ayon sa batas, it also admits certain exceptions. At ang ilan sa mga exceptions na yan, number one is, yun, consent of the depositor. Halimbawa, ikaw, Bombocare, ay meron kang pera na nakadeposito po sa bangko at nais po yan tingnan ng, for whatever reason, no? For whatever reason, na gustong pa-examine or tingnan yung iyong bank records, ano?
Maaari pong tingnan yan kung meron ka pong i-execute na waiver or consent, no, in that particular matter. So that's one of the exemptions, no, yung consent from the depositor. Pangalawa, ito, ano ito, pinag-uusapan nito ngayon, the impeachment proceedings, no. Sa kaso ngayon ni VP Sara, di ba, very recent lang po itong pagdi-disclose ng mga bank transactions ni VP Sara. So, according to some, ito na po ay covered ng uh, exemptions. Ano? Ito ay nasa ilalim ng mga exemptions po under the bank secrecy law. Although may mga nagsasabi naman na hindi raw dahil yung impeachment proceedings daw will only begin upon transmittal of the record sa Senate at wala daw nakarapatan yung wala daw authority yung House of Representatives to inquire or to examine the bank records of VP Sara. So ito yung subject ngayon sa kasong i-file ng asawa ni VP Sara. Pero kung pag-uusapan natin yung exemptions, ano, sinasabi po ng batas, no, isa sa mga exemptions po ay yung impeachment proceedings, no, kung saan bank records po may be examined when it is relevant to impeachment cases. Pangatlo po, Bombok here, ito pong court order in cases of bribery or dereliction of duty, no? Kapag meron pong order from a competent court allowing the disclosure of bank records, no, due to any suspicion of corruption, yun nga, yung mga cases of bribery or dereliction of duty, maaari din pong tingnan yan. At pang-apat, kapag po yung pondong nakadeposito sa bangko ay subject matter of the litigation, no, maaari din po magpalabas ang korte ng order to subject it or to subject it under examination or inquiry, no, para po sa ano din po ng kaso, no, para matugunan at maresolbahan po yung kaso. So yun po yung mga exemptions under the law. Exclusive po yung exceptions na yun, ano? In other words, walang ibang exemptions other than the 4. So kung wala doon sa 4 ay talagang confidential po yung bank records. Hindi maaring tingnan ng kahit sino man, bank employee or maging po kayo, maging yung mga nasa gobyerno ay hindi po basta-basta maaring tingnan ang bank records or bank transactions ng kahit sino man. Okay, very well said, attorney. Ito, attorney, mga second to the last na lang na tanong bago ko ilipat kay Bombo Kim ang opportunity para magtanong din sa inyo. Kung halimbawa, attorney, na scam ako online, ayan, at nilipat yung pera ko sa ibang bank account, pwede ko bang sabihan, attorney, yung bangko or pwede ko po bang ipasilip sa bangko kung sino may-ari nung account na yun na nang scam sa akin? Sasabihin ba yun ng bangko, attorney? Opo, kung ang tanong ay maari bang ikaw mismo, ano, the victim, mag-request po sa bangko, the answer is no. Kailangan po ay dumaan po muna yan sa proseso. Tulad po nung nabanggit ko kanina, meron lamang tayong 4 na exemptions in order to inquire or examine bank records. Sa kasong yon, maaaring pong may proseso yung request ninyo sa pamamagitan po ng pagpa-file ng kaso, and only upon a court order from a competent court, no, that such bank records may be allowed to be examined or looked into. So ganun po yung magiging proseso. Kung kayo mismo ay malamang hindi papayag po yung bangko. So kailangan po na merong dumaan po ito sa tamang proseso. Oo. Okay po. So ito, attorney, paano naman, attorney, kung halimbawa yung asawa ko, halimbawa, pwede po ba akong kasuhan kung chinek ko naman yung bank account ng asawa ko? Kasi hinala kong may tinatago. O kahit ako, yun nga, o kahit ako na asawa, bawal pa rin, Attorney Mark. Well, if that's your personal account at hindi yung joint account ninyo, yung bank account mong yun, personal account mo, enjoys privacy. Wala naman po sinasabi ang batas na maaring tingnan, wala naman po sa exemption ng batas na maari pong tingnan ng asawa, no, or kung sino pang taong karelasyon ng depositor ang kanyang bank record. So dahil hindi po siya pasok doon sa exemptions, hindi rin po maaring tingnan kahit po
ng inyong asawa ang inyong bank records. Otherwise, this will violate the bank secrecy law. So ganun po kahigpit yung ating pong batas, yung RA 1405. Okay po. So ito, sa puntong ito, Attorney Mark, ibibigay ko naman ang pagkakataon para makapagtanong po sa inyo dito sa aking partner, kay Bombo Kim. Meron din po siyang mga katanungan sa inyo. Bombo Kim? Good morning po, attorney. So siguro few questions lang bago ko ibalik ulit kay Bong Boquer itong mga pagtatanong. Siguro po sulitin ko na yung pagkakataon, ibalik po natin dun sa question regarding dun po sa case ito ni VP Sara kung saan nga kumbaga nagpasa o nagsampa ng kaso itong kampo niya sa pangunguna nga din po ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. With regard sa ano nga po nito, pag-iit nitong bank secrecy law rather, paano po siguro ito, attorney, maapektuhan yung mismong pag-initiate ng example man na ipaparating pa lang sa pagkakaroon ng impeachment court sa pagdinig po mismo nitong kaso kay VP Sara, or in case man na siguro igiit ng kampo nito yung bank secrecy law o paglabag sa bank secrecy law kapag nagpo-proceed na po yung impeachment proceedings sa mismong impeachment court, sir. Opo, siguro doon sa kaso ni na i-file, I will not comment on that. Antayin na lang muna siguro natin kung ano yung magiging desisyon ng korte tungkol po diyan. Pero kung yung tanong mo ay pagdating sa Senado, from the moment na mai-transmit po yung record sa Senate at mag-convene ang Senado as an impeachment court, maaari na bang i-invoke itong provisions ng bank secrecy law? Sa akin po ay yes, dahil ito ay pasok po doon sa mga exceptions itong naturang batas, no? Kung saan sinasabi nga po na in cases of impeachment, no, ay maaring tingnan ang bank records ng sino man na sumasailalim po sa impeachment proceedings. So that's my take on that. Pero napakagandang ang diskusyon itong i-file, very interesting topic din itong i-file na kaso ni Man Scarpio, no? Kasi ang kine-question niya dito ay yung House of Representatives daw sa ilalim ng batas ay walang otoridad na tingnan o examine yung mga bank transactions si VP Sara, no? Kasi nga ang sinasabi ng batas ay dapat daw during the impeachment proceedings, no? Ang nangyayari daw po ngayon, or impeachment cases, ang nangyayari daw po ngayon sa House of Representatives is an impeachment proceedings and not an impeachment case. So may mga teknikalidad dyan po sa bagay na yan. So we wait until yung ating pong korte ay makapag-desisyon dyan po sa bagay na yan, at mas maganda na sila na mismo yung mag-settle ng kontrobersiya yan. O siguro sir, dagdag ko pa lang second to the last question. In case man po sabihin nating habang nag-convene na o pinag-uusapan na sa impeachment court mismo itong bank secrecy law, o sabihin natin kinatigan po ng Korte Suprema itong complaint ni na VP Sara and Attorney Man Scarpio, siguro for the sake of siguro magkaroon ng chance pa ba? Magkakaroon pa ba ng chance itong mga prosecutor natin under House of Representatives acting nga po sa kumbaga the prosecutors na i-examine pa ba in other way itong records ni VP Sara in case man po na mismong korte na ang pumanig sa kanila? Siguro po I'm asking this sa yun nga po sa capacity mo sa inyong legal perspective, and siguro considering both sides and siguro suggesting strategy dito sa ating mga prosecutors. Yes po, opo. From the moment po na may transmit yung records at mag-convene na yung Senado as an impeachment court, no? Pasok na pasok ito doon po sa exemptions. Tulad po na nabanggit ko kanina, meron lamang tayong 4 na exemptions under the bank secrecy law, and one is during cases of impeachment. So walang question po doon. Maaari pong ipa-examine yan or patingnan, no? Kung yan po ay relevant to the issue na pag-uusapan po sa impeachment case. So maaari pong tingnan. Siguro sir, last na lang po sa akin bago ko ibalik kay Bong Boquer itong pagtatanong siguro in general lang sir, regardless po dito sa pag-relate natin sa impeachment proceedings against VP Sara
kamusta naman po yung effectivity ng bank secrecy law? Sa tingin niyo po ba, ayan, sa pag-aaral natin ng batas, may mga dapat po bang amyendahan sa mga provision nito currently? Well, sa akin lang, kung ako tatanungin, napakaganda ng batas na ito, ano? Dahil yun nga, kung ikaw ay nagbabalak na magdeposito sa bangko, this is actually a protective shield, ano? Ito ay napakagandang protection para po masiguro naman yung confidentiality and privacy ng inyong mga pag-aari. Kabilang na po dyan yung perang idinedeposito niyo po sa bangko. Kung pag-uusapan naman yung, kasi may mga naririnig din tayo na ito daw ay ginagamit na parang protective cloak ng ibang mga tawag dito, yung mga nagtatago ng mga nakaw na pera. Well, meron din po tayong ibang mga batas na kumbaga maaring or existing law na ang layunin naman po ay masiguro na hindi po ito magagamit bilang protective cloak nitong mga taong ito, no? Like one is I'm sure you're very familiar with this. Madalas din natin ito marinig sa mga balita, yung ating Anti-Money Laundering Act, no? Kung saan yung mga suspicious and covered transactions po sa bangko ay inire-report po ng mga bangko at iba pa mga banking institutions sa ating Anti-Money Laundering Council. With that, even without amending the bank secrecy law, ay matututukan din yung mga ganitong concerns through the Anti-Money Laundering Act. So meron din po tayo niyan. So ako tatanungin, napakaganda po nitong batas na ito. And even yung ating mga mambabatas, no? Tingnan niyo naman sa tagal po nitong batas na ito hanggang ngayon na hindi pa nagiging subject of any amendment. Kasi nga malaking tulong po talaga ito sa ating mga depositors, and this law encourages people, no, to deposit and open accounts sa bangko. Kasi kung aalisin mo ito, malamang baka matakot na yung mga kababayan natin na magdeposito ng pera sa bangko. So ang parang naano ko dun, attorney, parang if ever man na may mga hindi cover ng bank secrecy law is yung other laws like anti-money laundering will supplement itong mga kumbaga kailangan na anuhin dito sa bank secrecy law. So yun po, thank you very much, attorney. With that po, ibabalik ko na kay Bombokier itong mga pagtatanong. Okay po. So balik sa akin, attorney, ano. So ito po, mga ilang katanungan na lang, attorney. Total na mention niyo po, attorney, kanina yung sinasabi ng iba na ginagamit daw di umano yung bank secrecy law para magtago ng yun nga, nakaw na yaman or sa corruption. Tingin niyo ba, attorney, totoo yun, attorney Mark? Hindi naman. Ako kung tatanungin, balikan natin yung nabanggit ko kanina, no, na meron tayong anti-money laundering law or anti-money laundering act, no. Hindi basta-basta ganun kadali yung pagtatago ng malalaking pera sa bangko, especially if yan po ay pasok doon sa covered or suspicious transaction. Yung mga malalaking deposits, in fact, a single transaction amounting to a single deposit amounting to 500,000, agad-agad na inire-report po yan sa ating Anti-Money Laundering Council, no? So kung sasabihin na because of bank secrecy law ay magagamit ito para maitago yung mga nakaw na yaman, I don't think so, kasi meron din tayong ibang mga batas na tutugon dito po sa concern na ito, like this one, yung ating AMLA, no? Opo. Ito, attorney, bilang depositor, ano po ba yung mga kahit siguro 3 lang na karapatan ko, attorney, under bank secrecy law na dapat alam ko or alam ng lahat? Kasi paano kung halimbawa gamitin to bigla sa akin, bigla na lang akong sinulatan ng kung sino-sino. Ano ba yung mga karapatan dito, attorney? Well, number one, ang unang karapatan mo is i-enjoy mo yung confidentiality of bank accounts or bank deposits. Ano? Ito naman yung pinakalayunin ng bank secrecy law, protektahan yung mga bank accounts at i-ensure yung confidentiality ng mga respective bank accounts ng ating mga respective depositors. So that's one, no? I-enjoy yung confidentiality. Ibig sabihin, hindi pa pwedeng basta-basta tingnan ng kahit sino man ang inyong mga bank accounts, no? Pangalawa,
ikaw yung karapatan mo na magbigay ng pahintulot, no, sa kung sino man na nagnanais sa tingnan or i-examine ang inyong bank records. Pangalawa, yan po ang pinaka-importante. Hindi maaaring buksan unless magbigay po ng pahintulot, magbigay kayo ng pahintulot or your consent. At pangatlo din po, ang karapatan na protektahan ng batas laban sa mga empleyado o kung sino man ang mga lumalabag sa batas na ito. In other words, karapatan natin na magreklamo kapag mayroon pong mga tao na without your permission or without following the exemptions po under the law, ay maaari po kayong mag-file ng reklamo, no, laban sa mga individual or any entity na lalabag po sa inyong sa karapatan ninyo under bank secrecy law. So yun yung pinaka-importante po doon. So kailangan as a depositor dapat alam mo kung anong karapatan mo. Opo. Eto pa, attorney, sa dinami-rami ng mga nangyayaring scamming ngayon, mga nagpapanggap na bangko, ano ba, attorney, yung sa tingin ninyo senyales na nilalabag na yung bank secrecy law? And kung magrereklamo man ang isang individual, saan ba sila pwedeng magreklamo, attorney? Pwede ba sa BSP, sa korte? Attorney Mark? Yes po, opo. Usong-uso nga naman talaga ngayon yung mga scam, no? Dami-dami mga manloloko, especially right now na nauso din yung online banking. So kung any form of disclosure, tulad nga po na nabanggit ko kanina, yung mga pagbabahagi ng bank transaction or bank details about your bank accounts na hindi papasok doon sa exemptions is already a violation of the bank secrecy law, no? So, kung yan po ay lalabagay, maaari po kayong mag-file ng kaso sa korte at ireklamo po ang bangko o kung sino man na nangialam o tumingin sa records mo without your consent or kung hindi po papasok doon sa mga exemptions na nabanggit ko, Bokir. Tulad po nung ginawa no asawa ni VP Sara, siya po ay nag-file ng reklamo for violation of the bank secrecy law. Laban doon sa mga taong sa tingin niya ay lumabag sa karapatan po niya at ng kanyang asawa sa ilalim po ng batas na ito. Opo, yun. Eto, attorney, mga second to the last question na lang. Attorney, kung halimbawa ako naman ipapamana ko yung bank account ko sa anak ko, kailangan ba nila ito, attorney, buksan pag halimbawa nawala na ako? Paano yung process nun, attorney, under bank secrecy law? Opo, wala po nakasaad sa bank secrecy law about that. Ang tawag dito, ang nakakasakop na batas na po niyan ay ang rule natin pagdating po sa inheritance, pagdating po sa paglilipat ng mana. And we will follow, of course, the procedure kung saan bago naman po maka-claim yung mga heirs sa anumang property na meron po yung namatay, ay kailangan muna yung patunay o patotoo na namatay talaga yung taong may-ari ng deposit. One is to present, of course, yung kanyang death certificate and then the proof of heirship, para naman po ma-distribute yung mga assets ng namatay, including that one, yung anumang mga nakadeposito sa bangko. Hindi basta-basta pwedeng sabihin ng anak na, ako yung tagapagmana, ibigay niyo sa akin at ilipat niyo sa akin yung mga deposito ng tatay ko, ng nanay ko. Hindi po ganoon, dadaan po sa proseso. And hindi man siya nakasaan po sa bank secrecy law, but ito ay saklaw ng ibang batas po. Opo, iyon. Ito, attorney, bago tayo magtapos, ano na lang po yung maibibigay ninyong legal advice sa mga kababayan po natin para maprotektahan yung kanilang bank account, walang malabag dito sa bank secrecy law, attorney Mark? Oo. Ang kagandahan naman po kasi nito, bago ko magbigay ng legal advice, ang kagandahan naman po kasi nito sa mga banking institutions natin, they really tawag dito, abide dito po sa bank secrecy law. Alam naman ito ng mga taga-bangko, kasi kung ito po ay hindi susundin ng ating mga taga-bangko, mawawala yung tiwala ng mga depositor sa kanila. So
ang kagandahan, yun nga, because yung ating mga bangko ay talagang nagpo-follow dito po sa bank secrecy law. Doon naman sa mga depositors, magandang pag-aralan itong bank secrecy law. Napakaikli lang naman ng batas na ito. Isang page lang ito, Bombokyer, na batas na ito. So, ganun kaikli yung batas. So, encourage you to read this law, aralin, at nagsagayon po ay maprotektahan kayo sa anumang violation, any form of violation of the bank secrecy law. Anumang bagay, basta may alam ka sa batas, malaking bagay po yan, no? Para maprotektahan ang iyong karapatan at karapatan ng kahit sino man.